Sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya ako. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng bus ay malamig ngunit masarap sa pakiramdam. Hinayaan kong magulo ang buhagag kong buhok habang nagmamasid sa tanawin ng probinsya na unti-unting nilulubog ng dilim. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero ang mahalaga ay wala na ako sa bahay na yon, sa pamilyang yon. Lumaki akong nasa ilalim ng anino ng inaasahan. Ako ang panganay, ang dapat na haligi, ang tagapagmana ng responsibilidad. Pero paano mo maitatayo ang isang haligi kung ang lupa mismo ay marupok? Ang pamilya namin ay isang gulo, isang maze ng sigawan, tampuhan at pagkukulang. Ang tatay ko, lasing araw-araw. Ang nanay ko, laging nakakunot ang noo habang nagbibilang ng perang kulang. At ang mga kapatid ko, puro reklamo, puro hingi, puro tanong kung bakit hindi ko kayang maging kuya na ideal sa mga mata nila. Isang araw, bumigay ako. Hindi ko na kinaya. Sa gitna ng isang pagtatalo kung sino ang dapat magbayad ng utang sa tindahan, bigla akong sumigaw. Hindi ko na problema ang lahat ng to. Hindi ko kasalanan kung magulo ang buhay nyo. Tumahimik ang lahat. Napatingin sila sa akin. Parang hindi makapaniwala na ako, ang tahimik na anak, ang palaging nagbibigay daan, ay sumabog. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Nag-impake ako ng ilang damit, isiniksik sa lumang backpack at lumabas ng bahay. Walang paalam, walang paliwanag. Tumakbo lang ako, dire-diretso, hanggang sa makasakay ako sa unang bus na dumaan. Pagod at gutom ang katawan ko, pero mas malaki ang bigat sa loob. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero paano mo ba malalaman ang tama kung buong buhay mo, ginagawa mo lang ang sinasabi ng iba? Sa bus, umupo ako sa pinakadulo, malapit sa bintana. Pinipilit kong hindi umiyak, pero ang mga luha ay tila sinadyang tumulo nang hindi ko napansin. Sa bawat patak, naaalala ko ang mga pangyayari, ang mga gabi ng ingay, ang mga umaga ng pag-aaway, ang mga araw na parang walang saysay. Dumating ako sa isang maliit na bayan na hindi ko kilala. Walang plano, walang direksyon. Basta bumaba ako at naglakad. Ang mga ilaw ng poste ay mahina. Ang mga tindahan ay nagsasara na. May nakita akong karinderya at doon ako kumain ng hapunan. Puro barya ang laman ng bulsa ko. Hindi ko alam kung tatagal ang pera. Pero sa oras na yon, wala akong pakialam. Basta makakakain ako. Basta makakahinga. Habang kumakain, napansin ko ang isang matandang lalaki sa kabilang mesa. Palagi siyang nakatingin sa akin, pero hindi sa paraang nakakatakot. Parang may iniisip siya o may gustong itanong. Nang matapos ako, lumapit siya. "Mukhang bago ka dito," sabi niya. Tumango lang ako. "May hinahanap ka ba?" Tanong niya ulit. Umiling ako. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong sinabi, tumakas ako. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinagkatiwalaan, pero parang may kung anong koneksyon sa pagitan namin. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata. "Minsan kailangan mong lumayo para makita mo kung sino ka talaga," sabi niya. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin, pero tumango lang ako. Bago siya umalis, iniabot niya ang isang papel na may numero. "Kung kailangan mo ng tulong," sabi niya. Tinanggap ko yun kahit hindi ko alam kung gagamitin ko. Ang mga sumunod na araw ay puno ng paglalakad, pagtatanong, paghanap ng trabaho. Hindi madali, pero kaya ko. Hindi ko kailangang bumalik. Hindi ko kailangang makita ang pamilya ko. Hindi ko kailangang marinig ang mga boses nila na palaging may reklamo. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi ng puso ko na hindi mapakali. Parang may nawawala. Parang may mali. Isang gabi, habang nakahiga ako sa isang maliit na kwarto na inuupahan ko gamit ang natitirang pera, tumunog ang cellphone ko. Hindi ko alam kung paano nila nakuha ang numero ko, pero nakita ko ang pangalan ng bunso kong kapatid. Nagdalawang isip ako kung sasagutin. Sa huli, pinindot ko ang green button. "Kuya,"
Basag ang boses niya. Si tatay. Hindi niya natapos ang sasabihin, pero sapat na ang narinig ko para sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong bumangon. Nagbihis, kinuha ang backpack ko, at naglakad papunta sa terminal ng bus. Tumakbo ako palayo para hindi makulong sa kanila. Pero ngayon, bakit parang ako ang kailangang bumalik? Bakit ako ang inaasahan nilang sumalo sa problema? Bakit ako ang kailangan nilang kausapin? Pagdating ko sa bahay, madilim na ang paligid. Ang dating ingay ng pamilya ko ay napalitan ng katahimikan. Pero hindi ito katahimikang nakakapanatag. Ito ang uri ng katahimikan na parang may bagyong paparating. Pumasok ako sa loob at nakita ko ang nanay ko na nakaupo sa sahig, umiiyak. Ang mga kapatid ko, nakatingin lang, hindi alam ang gagawin. Kuya, sabi ng bunso kong kapatid, si tatay, nawala. Hindi ko maintindihan. Anong nawala? Tanong ko. Pero bago pa nila masagot, biglang bumukas ang pinto sa likod. May lalaking hindi ko kilala ang pumasok. Hawak ang isang papel. Ito ang utang ng tatay mo. Kung hindi niyo babayaran, hindi niyo na siya makikita. Napatingin ako sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Sa kanila, ako ang sagot. Ako ang pag-asa. Pero sa loob ko, hindi ko alam kung kaya ko. Sa sandaling tumapak ang paa ko sa madilim na sementadong daan, naramdaman ko ang bigat ng desisyong bumalik. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga mukha nilang puno ng galit, lungkot, at pagkasuklam, mga emosyon na iniwan ko nang hindi lumilingon. Sa loob ng maraming taon, tinanggal ko ang sarili ko sa pamilya kong tila bangungot. Naging malaya ako, o yun ang akala ko. Pero ngayon, narito ako. Muling naglalakad patungo sa isang bahay na puno ng alaala ng sigawan, pagsisisihan, at mga tanong na hindi sinagot. Malamig ang hangin, pero pawis na pawis ako. Parang hinahabol ako ng anino ng sarili kong kasaysayan. Bawat hakbang ay tila kadenang bumabalot sa mga binti ko. Ang ilaw mula sa bahay ay mahina, parang pag-asa na matagal nang namatay. Hindi ko alam kung sino ang unang haharap sa akin. Si nanay na laging umiiyak, si tatay na palaging galit, o ang mga kapatid kong tinalikuran ko nang walang paalam. At bakit nga ba ako bumalik? Para sa kanila? O para sa sarili kong kapatawaran? Hindi ko rin alam. Pagbukas ko ng gate, narinig ko ang tunog ng aso naming si Banjo. Isa pa itong alaalang hindi ko mapigilang balikan. Siya ang tanging nilalang na hindi ko kayang iwan noon. Pero kahit siya, naiwan ko rin. Tumahol siya ng malakas, tila nagbababala sa mga tao sa loob ng bahay. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Si nanay ang unang lumabas. Namutla siya nang makita ako, pero hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng pagod, pero may bahid ng pag-asa na hindi ko maintindihan. Anak. Bulong niya, halos hindi ko narinig. Hindi ko alam kung papasok ba ako o tatayo lang sa harap niya. Pero bago pa ako makapagdesisyon, sumulpot si tatay sa likod niya. Hindi niya ako pinansin. Ang titig niya ay malamig. Parang wala akong mukha. Parang hindi niya ako anak. Hindi niya kailangang magsalita para iparamdam sa akin ang galit niya. Naramdaman ko yon sa hangin na bigla na lang bumigat. Bakit ka bumalik? Tanong ni tatay. Diretso? Walang paligoy-ligoy? Hindi ko alam ang sagot. Pero bago ko pa masabi ang kahit ano, narinig ko ang iyak mula sa loob ng bahay. Isang iyak na matagal ko nang hindi naririnig. Pero hindi ko malilimutan. Si Mila, ang bunsong kapatid ko. Kung may dahilan man para bumalik ako, siguro siya yon. Siya ang nagpadala ng mensahe sa akin na kailangan nila ng tulong. Sa kabila ng lahat ng galit, siya pa rin ang nagtiwala sa akin. Si Mila. Kumusta siya? Tanong ko, pilit na inaabot ang usapan. Hindi sumagot si tatay, pero si nanay tumalikod at pumasok sa bahay. Sinundan ko siya at doon ko nakita si Mila nakahiga sa lumang sofa, balot ng kumot, nanginginig. Ang mukha niya ay namumutla,
Ang labi niya ay halos walang kulay. Hindi ko na kailangang tanungin. Alam kong may sakit siya at alam kong malala na ito. Anak, tulungan mo kami. Bulong ni nanay, halos magmakaawa. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong ako lang ang inaasahan nila. Ako, na itinakwil ang pamilya ko. Ako, na umalis ng walang paalam. Ako, na hindi nila kailanman inisip na babalik. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Pero tumingin lang si nanay sa akin, umiiyak. Si tatay, tahimik na nakatayo sa gilid, pilit na nilalabanan ng emosyon. Hindi ko na hinintay ang sagot. Lumapit ako kay Mila, hinawakan ang kamay niya. Malamig ito, pero mahigpit ang kapit niya sa akin. Parang sinasabi niyang huwag ko siyang bibitawan. Anong kailangan niyo? Tanong ko diretso kay tatay. Pera, sagot niya. May operasyon siya, pero wala kaming sapat na ipon. Alam kong wala kang pakialam. Pero kung may natitira kang konsensya, tulungan mo kami. Pera. Siyempre, pera ang kailangan nila. At alam nilang ako ang may kakayahang magbigay. Isa itong sitwasyong hindi ko inaasahan. Sa kabila ng lahat ng galit nila sa akin, sa kabila ng lahat ng puot ko sa kanila, ako pa rin ang inaasahan nila. Ako, na bumuo ng buhay na malayo sa kanila, napilit silang kinalimutan. Tumayo ako, binitiwan ang kamay ni Mila at tumingin sa paligid. Ang bahay, na dati puno ng sigawan at alitan, ay tahimik na tahimik, parang patay. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako ang kailangan nila. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Pero alam kong wala akong pagpipilian. Magkano ang kailangan? Tanong ko kay tatay, diretso. Sinabi niya ang halaga. At muntik na akong mapanganga. Hindi ito maliit na pera. Kahit ako, na may maayos na trabaho at ipon, alam kong mahihirapan akong sagutin ang ganitong gastusin. Pero hindi ko kayang tumanggi. Hindi ko kayang talikuran si Mila. Kahit na tinanggal ko ang sarili ko sa buhay nila. Babalik ako bukas, sabi ko. Hindi na naghihintay ng tugon. Lumabas ako ng bahay, nagmamadali. Pero ang puso ko ay mabigat. Hindi ko alam kung paano ko matutugunan ang pangangailangan nila. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ko sila pwedeng iwan sa ganitong sitwasyon. Pagdating ko sa kalsada, tumigil ako. Parang may kung anong biglang bumalot sa akin. Tumingin ako sa paligid at doon ko napansin ang isang lalaking nakasuot ng itim, nakatayo sa gilid ng poste. Hindi ko siya kilala, pero ang titig niya ay parang may alam siya. Parang pinapanood niya ako mula pa kanina. Napako ang mga mata ko sa kanya at naramdaman ko ang kakaibang kaba. Lumapit siya ng bahagya, pero hindi siya nagsalita. Sa halip, iniabot niya ang isang sobre. Hindi ko alam kung bakit, pero kinuha ko ito. Pagbukas ko, nakita ko ang laman. Pera, sapat para sa operasyon ni Mila. Bago ko pa maitanong kung sino siya, tumalikod siya at nawala sa dilim. Sinong taong ito? Bakit niya ako tinutulungan? At paano niya nalaman ang sitwasyon ko? Ang daan pa uwi ay mas mahaba kaysa sa naalala ko. Habang nagmamaneho ako, pakiramdam ko'y bawat kilometro ay bumibigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap, ang bumalik sa lugar na iniwan ko o ang kaharapin ang pamilyang itinakwil ko. Sa likod ng sasakyan, ang mga gamot na binili ko para kay Papa ay parang mga bagay na bumubulong ng responsibilidad na matagal kong tinakasan. Hindi ko rin maiwasang isipin ang mga huling salitang sinabi niya sa akin noong umalis ako. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Pero heto ako, bumabalik. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Tumawag si Mama 2 araw ang nakalipas. Umiiyak. Sinasabing lumalala ang kalagayan ni Papa. Walang ibang mag-aasikaso. Ang mga kapatid ko? Wala na silang pakialam. Si Kuya, nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi man lang tumatawag. Si Ate, masyadong abala sa pamilya niya. At ako,
Ako ang pinakamagulo, ang palaging pinupuna, ang walang patutunguhan sa kanilang mata. Pero sa mata ni Mama, ako pa rin ang pinakamalapit, ang huling alas na maaasahan. Pagdating ko sa kanto ng bahay namin, huminto ang sasakyan. Parang hindi ko kayang ituloy ang mga alaala ng sigawan, ng mga salitang nasabi, ng galit na tila nagtatagal sa hangin. Lahat yun pumasok sa isip ko. Pumikit ako, huminga ng malalim, at muling pinaandar ang sasakyan. Pagpasok ko sa garahe, nakita ko si Mama sa pinto, nakatingin sa akin. Namutla siya, pero hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa kasiyahan na bumalik ako. Nang bumaba ako, agad siyang lumapit. Niyakap ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung paano mag-react. Matigas pa rin ang puso ko. Pero naramdaman ko ang pagkabigla sa init ng yakap niya. Sabi ko na babalik ka, bulong niya. Hindi ako sumagot. Pagpasok ko sa bahay, lahat parang bumalik sa dati. Ang amoy ng sinaunang kahoy, ang mga lumang kurtina, ang altar na puno ng alikabok dahil wala nang nag-aalaga. Pero may bago, ang katahimikan. Sa dati kong alaala, ang bahay namin ay laging puno ng ingay, tawanan, sigawan, tunog ng telebisyon. Pero ngayon, tahimik. Ang katahimikan sa isang banda ay parang nagsusumbong ng mga nawalang taon. Pumasok ako sa kwarto ni Papa at nakita ko siya. Payat, nakahiga, halos hindi gumagalaw. Ang dating matapang na lalaki na kinatatakutan ko, ngayon ay tila isang anino ng dati niyang sarili. Aba, bumalik ka, sabi niya. Mahina ang boses, pero matalim ang mata. Hindi ko alam kung masaya siya o galit. Akala ko, hindi ka na babalik. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya tumangulang ako. Kinuha ko ang mga gamot, inayos ang mga ito sa mesa, at sinimulan ang pagpapaliwanag kung paano siya dapat uminom. Wala siyang sinabi, pero naramdaman ko ang bigat ng tingin niya. Para bang sinusukat niya ang intensyon ko, ang tunay na dahilan kung bakit ako narito. Hindi ko rin alam kung paano ipaliwanag na kahit nagalit ako sa kanila, may parte sa akin na hindi kayang talikuran sila ng tuluyan. Habang lumilipas ang mga oras, naramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng ritmo ng pamilya. Si Mama, sinubukang bumawi sa akin sa pamamagitan ng mga paborito kong pagkain. Ang mga tanong niya, ang mga kwento niya, tila pilit niyang binubuo ang mga nasira. Pero si Papa, tahimik, palaging tahimik. At sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon na mag-usap, palaging may tensyon, parang isang bomba na handang sumabog anumang oras. Isang gabi, habang inaasikaso ko ang mga gamit niya, narinig kong may kumaluskos sa sala. Lumabas ako. Iniisip na si Mama lang yon, pero si Papa ang nakita ko. Nakaupo siya sa lumang sofa, hawak ang isang sobre. Lumapit ako, nagtataka. Alam mo ba kung bakit kita tinawag pabalik? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Sinabi ni Mama na kailangan ninyo ng tulong. Sagot ko, naguguluhan. Ngumiti siya, pero hindi mabait ang ngiti. Isang ngiti na puno ng lungkot. Hindi lang yon, sabi niya. May kailangan kang malaman. Bumukas ang sobre at inilabas niya ang ilang piraso ng papel. Mga lumang dokumento, may mga pangalan, may mga numero. Habang tinitingnan ko, unti-unting bumubuo ang kwento. Ang pamilya namin, ang lahat ng mayroon kami, ay may utang na higit pa sa kaya naming bayaran. At ang utang na yon, kung hindi mabayaran, maaring magpabagsak sa buong buhay namin. Ikaw ang huling pag-asa namin, sabi ni Papa, malamig ang boses. Ikaw ang magliligtas sa pamilya na iniwan mo. Natulala ako. Hindi ko alam kung anong masakit. Ang katotohanang nasa bingit kami ng pagkawasak o ang ideya na ako ang inaasahan nilang mag-ayos ng lahat. Ako, ang anak na palaging mali sa mata nila. Ako, ang anak na itinakwil nila. At ngayon, ako ang inaasahan nilang bumangon para sa kanila. Tumayo si Papa. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Sa mga kamay ko, ang mga dokumento,
Ang bigat ng responsibilidad, ang tanong kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Hindi ko na napansin ang pag-alis niya. Pero sa likod ng mga papeles, may isang bagay akong napansin. Isang pangalang hindi ko inaasahan. Ang pangalan ng taong may utang kami. Si Kuya. Ang dilim ng gabi ay halos lumamon sa maliit na baryo namin nang bumalik ako matapos ang maraming taon. Ang lamig ng hangin ay parang mga daliri ng multo na dumadampi sa balat ko, pero ang puso ko'y mas malamig pa. Hindi ko alam kung tama bang bumalik ako, pero wala akong pagpipilian. Tumakas ako noon. Iniwan ng pamilya ko, ang gulo, ang sakit, ang lahat. Pero ngayon, parang isang sumpa. Ako ang pinatawag ng kapalaran. Ako, na itinakwil nila ang inaasahan nilang magligtas. Mula sa alingawngaw ng sigaw ng mga tao sa plaza, narinig ko ang pangalan ni tatay. Si Mang Ernesto! Si Mang Ernesto ang susunod na babagsak! Hindi ko siya nakikita, pero alam kong nasa gitna siya ng kaguluhan. Ang baryo namin ay parang isang pugad ng mga ibong gutom na sabay-sabay nanlalamon sa sarili nilang mga itlog. Ang mga tao ay nag-aaway, nagkakagulo, at ang dahilan. Isang alitan tungkol sa lupaing matagal ng pinag-aawayan ng iba't ibang pamilya. Sa kwento ni Lola, ang lupa raw na ito ang magiging daan sa yaman at kapangyarihan. Pero sino ang may karapatan? Walang malinaw. Ang bawat pamilya ay may kani-kaniyang kwento, kani-kaniyang kasinungalingan. Sa kabila ng lahat, ang tatay ko ang naging leader ng mga taong tumututol. Siya ang naging tinig ng katarungan, pero sa mata ng iba, siya ang hadlang. Kaya ngayon, siya ang target. Ang pamilya namin ang target. Hindi ko makakalimutan ang mga huling salitang binitiwan niya sa akin bago ko siya iniwan. Kung ayaw mo sa amin, sige, umalis ka. Pero tandaan mo anak, ang dugo natin ang magbubuklod sa atin kahit saan ka magpunta. Napatawa ako noon. Paano magiging buklod ang isang bagay na puro puot? Hindi ko kailanman naramdaman ang pagmamahal mula sa kanila. Si nanay ay laging abala sa pagdarasal, tila sinusumpa ang kasalanan ko. Si tatay, laging galit, laging may sermon. Ang mga kapatid ko, mga estranghero na lamang sa akin. Kaya nang dumating ang pagkakataon, tumakas ako. Iniwan ko sila. Ngunit ngayong gabi, nagbalik ako. Ang baryo ay tila isang kawali na puno ng mantikang kumukulo. Ang ingay, ang sigawan, ang amoy ng usok mula sa mga sinusunog na gamit. Lahat ito'y nagbigay sa akin ng kaba. Hinanap ko ang bahay namin, pero ang dati nitong tahimik na pintuan ay ngayon basag na ang bintana. Walang ilaw sa loob. Pumasok ako ng dahan-dahan. Walang tao. Ang mga upuan namin sa sala, nakabaligtad. Ang lamesa, basag. Ang altar ni nanay, natumba. Sa gilid ng altar, may papel na nakapatong. Isang sulat. Anak, alam kong babalik ka. Hindi ko alam kung kailan, pero nararamdaman kong darating ang araw na ito. Kapag nabasa mo ito, nasa plaza kami. Pinagtatanggol ang pangalan ng pamilya natin. Sana, kahit sa huling pagkakataon, ipaglaban mo kami. Ang letra ni nanay ay nanginginig. Parang isinulat niya ito habang lumuluha. Napalunok ako. Ang mga kamay ko'y parang tumigas. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o takot. Pero alam kong walang oras para mag-isip. Tumakbo ako papunta sa plaza. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang sigawan ng mga tao, ang mga hampas ng kahoy sa lupa, ang tunog ng mga basag na bote. At sa gitna ng lahat, nakita ko si tatay, nakaluhod, may mga sugat sa mukha, humihingal. Sa harapan niya, si Mang Ruben, ang leader ng pamilya na matagal nang kaaway namin. Hawak niya ang isang itak, nakataas, handang ihampas. Huwag! Sigaw ko, sabay takbo patungo sa gitna. Napatingin ang lahat sa akin, ang mga mata ni tatay, bakas ang gulat. Ang mga tao, tahimik saglit, tila nagulat din sa pagdating ko. Pero si Mang Ruben, ngumiti. Ah, ang anak ng taksil na ito. Bumalik ka pala. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko.
Pero sa isang iglap, hinila ko ang isang kahoy na nakalapag sa lupa at hinarang ang itak ni Mang Ruben. Tumama ang talim sa kahoy at ang tunog nito'y nagbigay ng tensyon sa paligid. Kapag gusto mong manakit, sa akin ka dumaan. Sigaw ko. Ang dibdib ko'y parang sasabog sa kaba. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Hindi ko alam kung bakit. Sa kabila ng lahat ng sakit, iniligtas ko ang tatay ko. Pero bago pa ako makapag-isip, naramdaman ko ang matalim na kulay ng sakit sa tagiliran ko. Isang suntok mula sa likod. Bumagsak ako sa lupa, hawak ang tagiliran, at sa gilid ng paningin ko, nakita ko si tatay na tumayo. Pinagtulungan siya ng iba pang tao at ako. Naiwan akong nakahandusay. Ngunit ang twist, habang nakahiga ako, narinig ko ang boses ni tatay. Hindi ako ang mahalaga. Siya ang mahalaga, ang anak ko. Tumingin siya sa akin at sa huli niyang sigaw, siya ang magliligtas sa baryo natin. Napatingin ang lahat sa akin, ang anak na itinakwil, ang anak na bumalik. Pagpasok ko sa loob ng lumang bahay, sumalubong sa akin ang mga alingas-ngas ng kahoy na tila nagbabanta ng pagbagsak. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang ingay ng sirang sahig. Ang bawat yapak ay may bigat ng mga alaala. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli kong makita ang lugar na ito. Ang tahanan na tinakwil ko, ang pamilyang sinumpa ko. Pero narito ako ngayon, hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangangangailangan. Ang hangin sa loob ay mabigat, parang pinagsamang alikabok at hinanakit. Sa mesa sa gitna ng sala, naroon ang aking ina. Ang dating matikas na babae na kinatatakutan ko noong bata pa ako ay ngayon tila isang anino ng kanyang dating sarili. Payat siya, halos magkadikit na ang balat at buto, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Hindi na siya ang matapang na ina na palaging may sagot sa bawat tanong, palaging may galit sa bawat pagkakamali ko. Ngayon, ang galit na iyon ay napalitan ng pananabik. Isang pananabik na tila hindi niya alam kung paano ipapahayag. "Martin," sambit niya, halos pabulong, na parang isang dasal na matagal na niyang hinihintay na sagutin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ang pangalan ko sa kanyang mga labi ay parang dagok. Naramdaman ko ang bigat nito sa aking dibdib. Pero ang mga salita ay tila naipit sa lalamunan ko. Napatingin ako sa paligid, sa mga luma at kupas na larawan sa dingding. Naroon pa rin ang mga larawan naming magkakapatid. Noong masaya pa ang lahat, noong buo pa kami. Sa isang sulok, nakita ko ang larawan ng tatay ko, ang lalaking hindi ko kailanman nakilala ng buo. Naramdaman ko ang galit na bumalik, ang galit na nagtulak sa akin para tumakas noon. "Nasaan sila?" tanong ko. Pilit na binabasag ang katahimikan. "Hindi ko alam," sagot niya. At naramdaman ko ang panginginig sa kanyang boses. "Hindi ko sila mahagilap. Ang kapatid mo." Si Thomas, siya ang huling umalis. Sinabi niyang babalik siya, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Nanlalamig ang aking mga kamay. Ang huling balita ko, si Thomas ang pinakamatibay sa amin, ang palaging sumasalo sa mga problema ng pamilya. Pero kung siya ang umalis, ibig sabihin ba'y mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko? "Bakit ako, ma?" tanong ko, hindi na iwasang maglabas ng hinanakit. "Bakit ako ang hinanap mo, samantalang ako ang unang tumalikod sa inyo?" Hindi siya sumagot agad. May luha sa kanyang mga mata, pero pilit niyang nilulunok ang sakit. Nakita ko kung paano niya nilalaro ang tela ng kanyang lumang damit. Parang nag-iisip kung paano bubuo ng sagot. "Dahil alam kong babalik ka," sagot niya sa wakas, diretso at walang paligoy-ligoy. "Dahil kahit anong gawin mo, ikaw ang anak kong may lakas na sumira at bumuo." Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Ako? Ako ang may lakas na bumuo? Hindi ko alam kung tatawa ako o magagalit. Paano niya nasabing ako ang inaasahan nila? Samantalang ako ang unang nagpasya na hindi ko na sila kailangang makita. Bago pa ako makapagsalita, may narinig akong tunog mula sa likod ng bahay. Isang biglaang kaluskos.
na agad nagpagising sa lahat ng aking pandama. Napatingin ang nanay ko sa akin at sa kanyang mukha ay ang parehong takot na naramdaman ko. Mabilis akong tumayo. Ang mga kamay ko ay walang sandata pero handang lumaban. "Martin," bulong niya, pero pinigilan ko siya. Tumakbo ako patungo sa pinanggalingan ng tunog. Ang puso ko ay bumibilis sa bawat hakbang. Ang likuran ng bahay ay madilim, puno ng mga anino na tila may sariling buhay. Sa gitna ng dilim, may nakita akong hugis, isang tao. "Tomas?" tanong ko. Hindi sigurado kung totoo ang nakikita ko. Lumapit ang hugis at unti-unting nagpakita ang mukha ng kapatid ko. Payat siya, mas payat kaysa sa inaasahan ko, at ang kanyang mga mata ay parang walang buhay. Ang kapatid kong dating puno ng lakas ay ngayon isang basag na tao. "Martin?" Sambit niya. Mahina, halos hindi ko marinig. "Tomas, anong nangyari?" tanong ko, habang hinawakan siya sa balikat. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Hindi ko sila nailigtas," sagot niya, at naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. "Hindi ko sila nailigtas, Martin. Hindi ko sila nailigtas." Ang mga salita niya ay parang bumagsak na bomba sa aking isipan. Sino ang tinutukoy niya? Sino ang hindi niya nailigtas? Bago pa ako makapag-isip ng sagot, bigla siyang bumagsak sa sahig na wala ng malay. Napaluhod ako, pilit siyang ginigising, pero walang tugon. Sa likod ko, narinig ko ang sigaw ng nanay ko, ang sigaw na may halong takot at galit. "Martin, dalhin mo siya sa ospital." Sigaw niya, pero ang utak ko ay puno ng tanong. Ano ang nangyari kay Thomas? Sino ang hindi niya nailigtas? Habang buhat ko ang kapatid ko palabas ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa akin. Ang iniwang pamilya, ang mga tanong na walang sagot, ang panganib na tila nagtatago sa dilim, lahat ito ay parang isang labirint na kailangan kong pasukin. Kahit hindi ko alam kung kaya ko bang makalabas ng buhay. At habang tumatakbo ako sa dilim, narinig ko ang mahinang bulong mula sa labi ni Tomas, isang pangungusap na tila nagbigay ng bagong bigat sa lahat ng ito. "Martin, sila ang babalik para sa atin." Muling bumalik sa akin ang mga alaala habang pinagmamasdan ko ang kalawakan ng aming lumang bahay. Ang mga haligi nito, natatakpan na ng alikabok at agyo, tila baga nagtatago ng mga kwento ng sakit, galit at puot na matagal nang iniukit ng panahon. Hindi ko alam kung bakit ako nagbalik. Ang mga hakbang ko, mabigat. Ang puso ko, tila hinahatak ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Naroon sila, ang pamilya ko. Sa kabila ng mga taon ng paglayo, sa kabila ng mga masakit na salitang itinapon ko, narito pa rin sila. Parang hindi ako kailanman umalis. Ang ina kong palaging umiiyak noon, ngayon ay tahimik na nakaupo sa lumang bangko. Ang mga mata niya'y may marka ng pagod, ngunit may kakaibang liwanag na tila umaasa. Ang ama ko, na minsang naging dahilan ng lahat ng galit sa puso ko, ay ngayon nakatayo sa tabi ng pader, nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang kapatid kong babae, na minsang kinupkup ko tuwing binabalot kami ng dilim ng galit, ay nakangiti ng bahagya. Ang ngiti niya, pilit, pero naroon ang init. "Ikaw lang ang natitira," sabi ng ama ko. Malamig ang tono, ngunit may bahid ng desperasyon. "Ikaw lang ang makakagawa nito." Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit ako? Bakit? Sa lahat ng mga taong itinakwil nila, ako pa rin ang tinitingnan nila bilang pag-asa. "May problema si Tito Romy," dagdag ng kapatid ko. "Dinala siya sa ospital kanina. Hindi namin alam kung paano siya ilalabas. Walang ibang tumutulong sa amin. Wala kaming pera." Napatawa ako ng mapait. Halos hindi ko mapigilan. Ang pamilya kong ito, na itinapon ako na parang basura. Ang pamilya kong ito, na hindi man lang nagtanong kung paano ako nabuhay sa lahat ng mga taong lumipas. Ngayon,
Ako ang huling barahan nila? At ano ang gusto ninyong gawin ko? Tanong ko. Diretsyong nakatingin sa ama ko. Tumakbo papunta sa ospital? Magmakaawa sa doktor? Magbayad ng utang na hindi ko naman problema? Ang pangalan mo ang ginamit niya sa papeles. Sagot ng ina ko, halos pabulong. Ikaw ang nakalagay bilang tagapag-alaga. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga narinig ko. Ang pangalan ko? Bakit? Hindi ko nga maalala kung kailan huling binanggit ni Tito Romy ang pangalan ko, lalo na sa ganitong paraan. Ang isip ko'y naglaro ng libu-libong tanong, pero wala ni isa ang may sagot. Alam kong mahirap, sabi ng kapatid ko, halos may luha na sa mga mata. Pero kuya, kailangan namin ng tulong mo. Hindi namin alam kung paano gagawin ito nang wala ka. Naglakad ako papunta sa bintana. Pilit na iniiwas ang tingin sa kanila. Ang mga palad ko'y muling bumalot sa malamig na kahoy ng bintanang yon, ang parehong bintana kung saan ako madalas tumakas. Sa labas, ang daang palaging pinapangarap kong lakaran palayo. Ngayon ay tila isang patibong na naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero may parte sa akin na gustong tumulong. Hindi dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na tila nagsasabing ako ang piraso ng puzzle na magtatapos sa lahat ng ito. Nagdesisyon ako. Fine, sabi ko, malamig, pero matigas ang tono. Pupunta ako sa ospital, pero pagkatapos nito, wala na akong utang na loob sa inyo. Wala na. Nagkatinginan sila, at kahit hindi nila sinabi, alam kong may bahid ng pag-asa sa kanilang mukha. Handa akong umalis. Pero bago ko pa magawang lumakad palabas, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa kusina. Agad kaming tumakbo papunta roon. Nakahandusay ang ina ko sa sahig. Hawak ang dibdib. Ang hininga niya, paputol-putol. Ang mga mata niya, nakatingin sa akin, puno ng takot. Ang kapatid ko, umiiyak. Pilit siyang inuuga. Ang ama ko, tila napako sa lugar. Walang magawa. Walang masabi. Kuya, sigaw ng kapatid ko. Halos hindi na maintindihan dahil sa takot. Tulungan mo siya. Tumakbo ako, walang pag-aalinlangan. Pilit kong inangat ang ina ko, inilapat ang kamay ko sa pulsuhan niya. Walang tamang ritmo. Ang puso ko, bumilis. Ang mga alaala ng paglayo, ng galit, ng puot. Lahat iyon nawala sa isang iglap. Ang nasa harapan ko ngayon ay ang ina ko. Ang babaeng nagdala sa akin sa mundong ito. Wala siyang ibang masabi kundi, anak. Kinuha ko ang telepono. Tumawag ng ambulansya. Ang kapatid ko, patuloy na umiiyak. Ang ama ko, nananatili lang sa tabi. Tila isang estatwa. Ang buong bahay, puno ng tensyon, ng takot, ng tanong kung sino ang susunod. Habang hinihintay namin ang ambulansya, naramdaman ko ang kakaibang init sa loob ko. Ang galit, ang sakit. Lahat ng yon ay tila bumababa, unti-unting nawawala. Pero bago pa man ako makapag-isip ng maayos, may dumating na kotse sa harap ng bahay. Hindi ambulansya. Isang itim na van, walang plaka. Bumukas ang pinto at may lumabas na 3 lalaki. Ang isa, may hawak na baril. Ang dalawa, mabilis na pumasok. Diretsyong tumungo sa kusina, ang buong paligid na puno ng kaba. Ang ama ko, nagsalita sa wakas, halos bulong, "Huwag niyong gagalawin ang pamilya ko." Pero ang mga lalaki, hindi nakinig. Ang isa sa kanila, tumingin sa akin, diretsyo sa mga mata. "Ikaw ba si Mateo?" Tanong niya. Mababa ang boses, halos parang dagundong. Tumango ako, kahit hindi ko alam kung bakit. Ang mga mata niya, puno ng misteryo, pero ang bibig niya, may sinabi na hindi ko makakalimutan. Ikaw ang hinahanap namin. Pagkarating ko sa harap ng lumang bahay namin, parang bumaliktad ang sikmura ko. Ang mga dingding, dati puti, ngayoy puno ng kalawang at lamat. Ang bubong, parang sumuko na sa bigat ng panahon. Ang hardin, na minsang puno ng buhay, ngayon ay tahimik na parang libingan.
Ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng mga alaala. Masakit, magulo. Sa kabila ng lahat, narito ako. Hindi para magbalik loob, ngunit para magbigay ng tulong sa mga taong minsang itinakwil ko. Hindi ko alam kung anong mas matinding nararamdaman ko, galit o awa. Sa loob ng bahay naririnig ko ang mahinang boses ni Inay, tila nagdarasal. Ang mga bintana'y nakatakip ng lumang kurtina, ngunit may liwanag na lumalabas mula sa mga siwang. Napabuntong hininga ako, pinilit na maglakad papunta sa pintuan. Kumatok ako, 3 beses. Walang sumagot. Inulit ko, mas malakas. Narinig ko ang pagkaluskos sa loob. Maya-maya, bumukas ang pinto at bumungad sa akin si Ate Lina. Halos hindi ko siya nakilala. Ang kanyang dating masayahing mukha ngayon ay puno ng pagod at lungkot. Ikaw? Ang tangi niyang nasabi, paanas, na parang hindi siya makapaniwala. Tumango ako. Pilit na pinipigil ang mga luhang gustong bumagsak. Nasaan sila? Tanong ko. Diretso. Hindi ko gustong magpaligoy-ligoy pa. Tahimik niyang itinuro ang loob. Pumasok ako. At ang bawat hakbang ay parang tinik na sumasaksak sa puso ko. Ang amoy ng bahay, ang mga lumang kasangkapan, ang mga larawan sa dingding, lahat ito ay nagbalik ng mga alaala, ngunit hindi ko hinayaang lamunin ako ng damdamin. Sa sulok ng sala, nakahiga si tatay sa isang lumang sofa. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang mga mata, dati puno ng galit, ngayon ay tila walang buhay. Si Inay naman ay nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay, tila nagdarasal pa rin ng mahina. Napansin ko ang isang maliit na mesa sa tabi nila, puno ng mga bote ng gamot at baso ng tubig. Anong nangyari? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, ang sakit na bumalot sa pamilya namin ay hindi na bago sa akin. Ngunit makikita sa kalagayan nila na mas malala na ito ngayon. May sakit si tatay, sagot ni Ate Lina, halos pabulong. Matagal na. Hindi na namin alam kung hanggang kailan pa siya. Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit na pinipigil ang galit na muling bumabalik. Ang galit sa sarili ko, sa kanila, sa mundo. Bakit ako? Tanong ko, mas mahina ang boses, ngunit puno ng emosyon. Bakit ako ang kailangang bumalik? Tahimik silang lahat. Si Inay, si Ate Lina, kahit si tatay na halos hindi na makagalaw, parang naririnig ang tanong ko. Hindi nila kailangang sumagot. Alam ko na ang sagot dahil wala nang iba. Ako ang iniwan nila noon, ngunit ako rin ang inaasahan nilang magligtas ngayon. Nagmumura ang isip ko habang tinitingnan ang kalagayan nila. Ang dating galit sa kanila ay biglang napalitan ng matinding awa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon na ito. Pero hindi ko rin maiwan ang mga taong ito. Kahit alam kong ang sakit na ibinigay nila sa akin noon ay hindi na mabubura. Nagpasya akong umupo sa tabi ni tatay. Hindi ko alam kung naririnig niya ako, ngunit nagsalita ako. Tatay, nandito ako. Hindi ko alam kung bakit, pero nandito ako. Hindi siya kumilos, ngunit naramdaman ko ang bahagyang paghinga niya. Ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay parang unti-unting gumagaan sa puso ko. Sa gitna ng katahimikan, biglang may kumatok sa pinto. Nagulat kami ni Ate Lina. Tumayo siya, nagmamadaling buksan ang pinto. Narinig ko ang boses ng isang lalaki, galit, matalim. Nasaan siya? Alam kong nandito siya. Tumayo ako. Binilisan ng hakbang papunta sa pinto. Nakita ko ang isang lalaking nasa 40s, may malaking peklat sa mukha at may hawak na baril na nakatago sa ilalim ng jacket. Ang mga mata niya ay puno ng galit at ang presensya niya ay parang bagyo na biglang dumating. Hindi ko siya kilala, pero alam kong may masamang balak siya. Ako ang hinahanap mo, sagot ko. Diretso, walang takot sa boses ko kahit ang puso ko'y tila pumipintig ng sobrang bilis. Alam kong walang oras para mag-isip. Kung may panganib, ako ang dapat humarap, hindi sila. Tumingin ang lalaki sa akin,
Sinukat ako mula ulo hanggang paa. Tumahimik siya, ngunit ang tensyon sa pagitan namin ay parang nagbabaga. Ang sunod niyang salita ay yumanig sa buong bahay. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang buhay ng pamilya mo at ngayon, babayaran mo ang utang mo. Napatingin ako kay Ate Lina na halatang gulat at natatakot. Si Inay naman ay lumapit sa likod ko, mahigpit na hawak ang braso ko. Sino siya? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang sagot. Ngunit sa tingin ng lalaki, alam niyang ako ang sentro ng lahat ng ito. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang pagbalik ko sa pamilya ay hindi lang para tumulong. May mas malalim na dahilan kung bakit ako narito. Isang dahilan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko na alam kung saan ako nagkakaroon ng lakas ng loob, pero narito ako ngayon, nakaharap sa bahay na minsang tinawag kong tahanan. Ang mga pader nito ay parang lumang sugat na pilit kong iniwasang muling galawin. Pero heto ako, pinipilit ang sariling buksan ang pintuan ng nakaraan. Ang dilim ng gabi ay nagbigay ng kakaibang bigat sa aking dibdib. Ang buwan, tila ba nanunuya. Sinisinagan ang bawat hakbang ko na parang ilaw sa entablado ng isang drama na hindi ko naman ginustong gumanap. Ang huling beses kong makita ang bahay na ito ay ang gabi ng sigawan at pagbagsak ng mga pinto. Ako ang nagsalita ng mga salitang hindi ko na mabababawi. Ako ang tumalikod. Iniwan sila. Iniwan ang lahat. Dala ang galit na akala ko'y magpapalaya sa akin. Pero mali ako. Ang galit ay parang tanikala. Mas mahigpit habang pilit mong tinatanggal. Ngayon, bumalik ako. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan. May sakit si Papa. Malubha. Ang mensahe ni Mama sa telepono ay malamig. Halos parang utos. Ikaw na lang ang inaasahan namin. Ako raw ang panganay, ang may responsibilidad, ang may obligasyon. Pero paano? Sa oras na itinakwil ko ang pamilya, hindi ba't itinakwil din nila ako? Hindi ba't naputol na ang lahat ng koneksyon? Nasa harap ako ng pintuan. Ang kahoy nito, may mga gasgas na parang marka ng mga taong dumaan sa buhay namin. Ang kamay ko'y nanginginig habang inaabot ang doorknob. Sa likod nito, alam kong naroon ang mga taong hindi ko na alam kung paano kakaharapin. Ang mga alaala ng sigawan, ng sumbatan, ng mga salitang mas masakit kaysa sa sugat ay parang multo sa bawat paghinga ko. Pero wala na akong oras para mag-isip. Binuksan ko ang pinto. Ang amoy ng bahay ay hindi nagbago. Halong kahoy, lumang pintura at panis na hangin. Sa sala, naroon sila. Si Mama, si Ate Mila, si Kuya Roberto. Ang mga mata nila'y nag-aalangan, tila ba hindi sigurado kung ako nga ang taong inaasahan nilang magligtas sa kanila. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang malalim na hukay na kailangang talunan, pero walang sino man ang kayang magsimula. Narito na ako. Ang bungad ko, kahit pa parang wala akong lakas para sabihin iyon. Si Mama ang unang lumapit. Hindi ko alam kung galit o pagod ang nasa mukha niya, pero ang mga mata niya ay puno ng luha. "Salamat anak," ang sabi niya. Ang boses niya basag, parang palayok na nahulog sa sahig. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang salitang salamat ay parang hindi bagay sa akin. Hindi ba't ako ang dahilan kung bakit kami nagkawatak-watak? Dinala nila ako sa kwarto ni Papa. Ang katawan niya'y payat na payat. Halos hindi ko na siya makilala. Ang dating malakas na amang sinasabihan, akong huwag maging mahina, ay narito ngayon. Nakahiga, walang magawa. Ang mukha niya'y puno ng linya ng sakit, pero ang mga mata niya'y maliwanag pa rin, puno ng emosyon. Nang makita niya ako, ngumiti siya, mahina, pero puno ng kahulugan. "Anak," ang sabi niya. Ang boses niya basag pero malinaw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Papa. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ang galit ko sa kanya, ang mga pagkukulang niya bilang ama, ang mga sugat na iniwan niya sa puso ko, lahat ng ito biglang bumalik.
Pero sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng iyon. Ang sakit niya ang nagbigay ng bagong lente sa aking mga mata. Si Papa, sa kabila ng lahat, ay ang haligi ng aming pamilya. At ngayon, ang haligi na yon ay bumagsak. Habang tinitingnan ko siya, naramdaman kong may piraso ng puso ko na bumabalik. Hindi ko alam kung yun ba ang pagmamahal na matagal kong itinago o ang awa na pilit kong itinatanggi. Pero naramdaman ko ito, malalim, masakit, pero totoo. Papa, ang sabi ko, halos mahulog ang boses ko sa bigat ng emosyon. Narito ako. Tumagal ang gabing yun sa kwarto ni Papa. Ang mga oras parang umaagos ng mabagal pero hindi ko na inintindi. Sa bawat minuto, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa akin. Ako ang bumalik, ako ang inaasahan, ako ang magliligtas. Kahit pa hindi ko alam kung paano. Hanggang sa dumating ang isang tawag sa telepono. Si Ate Mila ang sumagot, pero ang ekspresyon niya ay biglang nag-iba. Parang nawalan ng kulay ang mukha niya. Si Tito Greg, ang sabi niya, may nangyari. Ang mga salitang yon ay parang bomba na sumabog sa harapan namin. Tumayo si Mama, si Kuya Roberto, lahat kami biglang napuno ng takot. Ang tawag ay galing sa ospital. Si Tito Greg, ang kapatid ni Papa, ang taong inaasahan naming tumulong para sa pagpapagamot, ay nadisgrasya. Isang aksidente sa kalsada. Kritikal ang kondisyon niya. Ngayon, hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong balita. Ang tao na dapat sana'y magbibigay suporta sa amin ay siya pang nasa bingit ng kamatayan. Ang kwarto'y napuno ng tensyon. Ang katahimikan, parang sumisigaw sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang responsibilidad na iniatang sa akin ay parang biglang dumoble. Ako na lang ang inaasahan. Ako na lang ang natitira. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang tanikala ng galit, ng takot, ng responsibilidad ay mahigpit na ang pagkakakapit sa akin. Wala akong ideya kung paano ko lulutasin ang lahat ng ito. Pero alam ko, ang bawat hakbang ko mula ngayon ay magiging laban. Pagpasok ko sa lumang bahay, bumungad sa akin ang amoy ng napanis na pagkain at alikabok. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Ito ang lugar na minsan kong tinawag na tahanan, pero parang ibang mundo na ito ngayon. Ang dating makulay na kurtina ay kupas na. Ang sahig ay may mga bitak at ang mga dingding ay puno ng mga bakas ng hindi maipaliwanag na paghihirap. Hindi ko inakala na babalik ako rito, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang mga alaala ng sigawan, sumbatan, at pagtatakwil ay bumabalik sa akin. Parang mga multo na hindi ko kayang palayasin. Dati, akala ko ay mas madali ang tumakas, lumayo sa kanila, sa mga problema, sa lahat ng sakit. Pero ngayon, ang bigat ng responsibilidad ang nagdala sa akin pabalik. Ako lang ang mayroon sila. Kahit kailan hindi ko inasahan na mangyayari ito. Naroon si Mama sa sulok ng sala, nakaupo sa lumang sopa na halos bumigay na. Maputla siya, halos hindi ko makilala. Ang dating matapang na babaeng, palaging may kayang ipaglaban, ang lahat ay para bang isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Walang salitang lumabas sa bibig niya nang makita ako. Tila ba hindi siya makapaniwala na bumalik ako? Sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwala. Nasaan si Papa? Tanong ko. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Hindi ko siya kayang tingnan ng diretso sa mata. Sa ospital, sagot niyang mahina. Kailangan natin ng pera, anak. Hindi ko alam kung paano tayo makakaraos. Ang sakit ng mga salitang yon ay parang sibat na tumama sa dibdib ko. Ang lalaking minsang itinakwil ako, ang lalaking sinabihan akong wala akong silbi. Siya ngayon ang dahilan kung bakit ako narito. Pero hindi ko kayang magalit. Ang galit ay naubos na sa akin ilang taon na ang nakalipas. Ang natira na lang ay isang malalim na pakiramdam ng obligasyon, isang bagay na hindi ko maalis sa sarili ko.
Kahit gaano ko pa gustong tumakas, naglakad ako papunta sa kusina. Ang mga palayok at kawali ay nakakalat sa lababo. May mga langaw sa paligid ng mga basag na pinggan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng kawalan. Kawalan ng buhay, pag-asa, at kasiguraduhan. Napansin ko ang mga lumang larawan na nakapatong sa mesa. Isa sa mga ito ay ang larawan namin noong bata pa ako. Kasama sina mama at papa. Nakangiti kami. Masaya. Walang bakas ng problema. Ang litrato ay parang isang malupit na paalala kung gaano kalayo na ang narating namin o kung gaano kami nalugmok. Anong nangyari sa inyo? Tanong ko kay mama nang bumalik ako sa sala. Hindi ko alam kung gusto ko ang sagot, pero kailangan kong marinig. Hindi ko alam, sabi niya, halos pabulong. Simula nang umalis ka, parang nawala ang balanse ng lahat. Ang negosyo ni Papa bumagsak. Nabaon kami sa utang. Hindi ko alam kung paano namin nabuhay ng mga nagdaang taon. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya mag-isa. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa awa o sa galit sa sarili ko. Siguro pareho. Tumakas ako dahil akala ko iyon ang tamang gawin, pero hindi ko naisip ang epekto nito sa kanila. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay nila sa akin, hindi ko sila kayang talikuran ng ganito. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko. Kahit alam kong ang sagot ay magdadala ng mas mabigat na responsibilidad sa akin. Kailangan natin ng pera para sa ospital ni Papa, sagot ni Mama. At kailangan natin bayaran ng mga utang. Anak, ikaw na lang ang natitirang pag-asa namin. Ang mga salitang iyon ay parang isang sentensya. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng iyon. Wala akong malaking pera, wala akong magarang trabaho. Ang meron lang ako ay ang lakas ng loob na bumalik sa lugar na ito. At ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Biglang bumukas ang pinto sa likod at pumasok si Kuya. Hindi ko siya agad nakilala. Ang dati niyang matipunong katawan ay payat na ngayon. Ang mukha niya ay puno ng pagod at ang mga mata niya ay parang nawalan ng buhay. Hindi ko siya nakitang ganito noon. Siya ang palaging bida, palaging malakas, palaging may plano. Pero ngayon, siya ang mukhang wala ng pag-asa. Ikaw? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo rito? Bumalik ako, sagot ko. Walang paliwanag, walang pagtatalo. Tumawa siya, pero hindi iyon totoong tawa. Sarcastic, mapait. Bumalik ka dahil kailangan ka namin, hindi ba? Hindi dahil gusto mo. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Sa totoo lang, tama siya. Bumalik ako dahil kailangan nila ako, hindi dahil gusto kong bumalik. Pero hindi ko rin masabing mali ang ginawa ko. Sa huli, narito pa rin ako, hindi ba? Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Ang kuya ko, ang dating tagapagtanggol ko, ay parang hindi na ako kilala. At marahil, hindi ko na rin siya kilala. Mama, hindi siya ang solusyon. Sabi niya kay Mama, pero ang mga mata niya ay nakatutok sa akin. Hindi siya karapat-dapat. Siya ang iniwan tayo. Siya ang nagbigay ng sakit. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo sa puso ko. Pero bago pa ako makasagot, tumayo si Mama at nagsalita. Siya lang ang meron tayo, kuya mo. Kung hindi siya, sino? Ikaw? Ako? Wala na tayong magagawa. Tumahimik si kuya. Pero ang galit sa mga mata niya ay hindi nawala. Tumalikod siya at umalis. Iniwan kami ni Mama sa sala. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero sa loob ng sarili ko, alam kong tama si Mama. Ako lang ang meron sila. Habang nakaupo ako sa tabi ni Mama, biglang naramdaman kong may kakaibang lamig sa hangin. Parang may nagmamasid, may nagtatago sa dilim. Hindi ko alam kung ito ay paranoia lang. Pero tumayo ang balahibo ko at sa sulok ng mata ko, may gumalaw sa labas ng bintana. Lumabas ako para tingnan, pero wala akong nakita. Ngunit may iniwang papel sa may pinto.
Isang sulat na may mga salitang nakatype sa malinis na papel. Nak Maggie, alam ko kung sino ka at hindi ka ligtas. Tumigil ang mundo ko. Sino ang nag-iwan nito? At ano ang ibig sabihin ng babala?